Pumunta nga sila tatay sa Bicol mga mare para nga sunduin si Kuya Noli, kaya pinadala na nga rin natin yung TV doon. Kuya Noli nga mga mare nakapag-desisyon na gusto nga daw bumalik nga ulit dito sa Bulacan, kaya naman dahil nga special siya kaya ayan pinasundo pa nga natin. Ito nga yung mga dahilan kung bakit nga hindi nyo sila nakita sa vlog ng 2 araw. Pumunta nga kami doon, napansin nga namin na wala nga silang TV, kaya naman pinadala na nga rin namin yung TV dito na hindi naman nagagamit. Naku mga mare, pagpasensya nyo na nga po at nagsisigaw na naman nga itong si Gael natin. Alas 3 na nga sila nakalis nga ng Bulacan at eto't nakarating na nga rin sila dito sa may Quezon Province. Abay ayan, tulog na tulog nga sila mga mare, tingnan nyo naman. Di na nga kami sumama kasi alam nyo naman napakalayo at ayaw rin naman namin mapagod nga itong si Gael sa biyahe. Bukod kasi doon hindi rin naman sila magtatagal dahil ang sadya lang naman nila si Kuya Noli. Sabi ko nga kay tatay, dito na nga lang niya paraanin yung van dahil si Kuya Rahim ay magaling din naman na driver. Dahil alam nyo naman matatakotin nga itong si tatay. Dito kasi dadaan mga mare, mas mabilis nga ng 1 oras, kaya naman eto't nakarating na nga rin sila dito. Dahil nagutom na nga rin sila sa biyahe, ayan kumain muna nga sila dito mga mare. Sila nga ang magkakasama, lahat nga ng lalaki maliban nga lang kay Ran. Dahil kung sasama nga si Ran, wala nga kaming makakasama nga dito sa bahay. At eto nga si ate, shout out nga po sa inyo. Dahil nga may dala nga silang TV, syempre kailangan nga ng TV Plus. Kaya naman bago nga sila tuluyang makarating doon sa kanila, eto't bumili na nga rin sila dito. Niloloko nga namin si Eric kung makakasama pa nga ba siya pabalik. Pero sabi niya naman babalik nga daw siya mga mare. Bandang alas 3 pala nang makarating nga sila dito, mataas pa rin talaga ang araw at eto nga si tatay siya nang nagdala ng TV. Napakaganda rin talaga ng tanawin nga dito, tiyagaan lang din talaga sa paglalakad. Pero siguro kung etong kalsada na to ay dumire-diretso nga dun kila Eric ay tiyang napakalaking ginhawa tapos may motor ka lang. Naman ayan, kanya-kanya na nga rin siya dyan mga mare ng pesto sa paglalakad. Hindi ko nga rin alam mga mare kung ilang minuto nga sila bago nga dito nakarating kila Kuya Noli. So sa susunod nga sigurong punta natin dito, ganitong oras din siguro tayo dapat pumunta kasi ang taas pa nga ng araw. Pagkarating nga nila, eto naabutan nga nila si Kuya Noli, tamang upo nga lang dito mga mare. At syempre alam niyo naman nga si Kuya Noli ay talagang palagi nga lang tumatawa yan. Hindi na nga sila halos nagpahinga, inanda na nga nila itong TV. Sa totoo lang, gabi pa lang sobrang excited na nga ako makita kung gumagana nga itong TV nga dito, yung signal. Alam ko kasi yung pakiramdam na magkaroon ka nga ng TV mga mare, sobrang saya nun, tapos may libangan ka nga. Sabi nga namin kahit nga sobrang taas nga ng lugar nila, maswerte nga sila, inabot sila ng kuryente. Kung sa bagay kasi kahit malapit nga lang dito yung naging tirahan nga namin, hindi naman nga namin sariling lupa yun, kaya hindi rin kami nagkaroon ng kuryente. Kaya masaswerte pa nga rin talaga yung may mga sariling lupa sa probinsya. At etong at binuksan na nga rin nila, napakalaki nga nito, nasa 43 inches ata to kung hindi ako nagkakamali. Kung magkaroon nga lang din sila ng wifi, pwede nga rin sila ditong manood. Nung napanood nga namin eto si tatay, tuwang-tuwa nga din kami, basta nga talaga si tatay walang toyo ay talagang palatawa. Sabi nga ni Ran, lahat yata sila may pagkaluko-luko, tingnan nyo naman nga mga mari. Pansin ko nga rin masayahin nga silang lahat. Basta nga sa katuwa ni tatay, alam kong masayang masaya nga siya mga mari kasi andito na naman nga siya sa Bicol at nakita na naman niya yung mga kapatid niya. At eto na nga yung TV mga mari, medyo nakakaba kasi nga hindi yata gumagana. Kung sa atin nga napakaraming sili dito naman mga mari, abay bilang na lang, paano ba nun siguro araw-araw dito nagsisili? Ay sus, ayun pa yung nakalimutan namin. Sabi nga namin padadalan nga namin sila ng sili. Eto nga't ginabi na nga sila, kakaayos nga dito ng TV kasi ang hirap nga daw kumuha ng signal. Ewan ko ba sa mga to kung kailan nga matutulog, saka nga nag-asikaso nga dito ng tent. Dinala nga nila yung binili nga ni Ran nung nakaraan na dapat nagagamitin nga rin natin dito. Kaya nga lang hindi naman natin nagamit kasi hindi rin naman nakaakyat nga dito si Gael. Tamang-tama nga itong tent na to kasi napakalawak din ito sa loob, pang 8 tao nga daw to base nga sa description. Sabi nga namin buti hindi nga sila nilipad mga mare. O siya, eto ang baboy, tingnan nyo naman, sarap ng kain nga dito. Kaya pala hindi masyadong malago yung mga damo dahil eto ang baboy ang nagpapanatili nga ng pagiging malinis dito. May pa nga lang, sinabihan na nga kami ni Kuya Mark na hindi nga daw gumagana yung TV Plus, kaya sabi naman bumili nga ulit sila ng antena. Dahil gustong gusto talaga namin makita na gumagana nga yung TV nga dito, parang may libangan sila. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo mga mare, tiyagaan lang din talaga sa paglalakad. Grabe, naawa naman ako dito sa motor. Puti kinaya tong 4 na to, kung sana kaliliit mga mare. Siya, nagmotor na nga lang din kasi sila dahil mas mabilis nga to at eto nga't pumunta na nga sila sa bilihan. Hindi na nga rin napakita at eto nga mga mare, nakabili na nga sila at nakauwi na nga rin. Nakakatuwa nga lang din at eto nga't napakarami nga nilang bisita ngayon. Iba pa rin talaga kapag umuwi ka nga sa probinsya, nagkakatipon-tipon ang pamilya nga hindi magkakasama. O siya, kasama ang palad nga mga mare, hindi nga rin gumana yung antenang binili nga nila. At eto nga't pumunta nga din sila dito sa iba
iba pang kapatid nga ni tatay. Nga nila mga mare, gumagana nga daw yung ganito, kaya eto't bumili na naman nga sila. Abay, tingnan nyo naman nga si Kuya Mark saka si Eric, magkamukha na nga sa palagi nga nilang magkasama. Naniniwala ba kayo dun mga mare, kapag palagi kayong magkasama, talaga magiging magkamukha na kayo? At eto nga si Miko, bunso ang kapatid nila Kuya Noli. Guro, isang taon na nga ulit bago nga tayo dito mga mare bumalik. Tamang-tama naman nun, malaki na nga etong si Gael, kaya makakakit na nga kami dito sa taas. Ganito nga rin kaganda dito mga mare kapag ganitong hapon na nga. Sasabi mo na nga lang kahit malayo, basta kapag ganito itanawin mo, tanggal ang pagod mo, kaya eto't nagpahinga na nga rin sila dito. At eto na nga mga mare, pagka uwi nga nila, inasikaso na nga rin nila, syempre excited nga rin mabuksan etong TV. Nakasama ang palad nga, hindi na naman nga gumana, pero hahanapan na nga lang daw nga nila ng gumagawa. Hindi nga sila dito nagtagal, umalis na nga rin sila. At eto nga si Eric at si tita, nagyakapan na nga rin. Matagal-tagal nga ulit sila bago magkita. Nakikita ko nga si tita na mama nga ni Eric, ay naalala ko si mama ng mga ganyang panahon pa nga na sobrang payat nga din niya. Alam ko naman nga si Kuya Noli at Eric, kaya naman talaga pumunta sila dito para syempre makatulong nga rin sa pamilya. Wala nga ang isa sa mga dahilan ko ba't hindi nga rin kami pwedeng sumuko sa buhay. Ganitong paraan din kasi makakatulong nga kami sa kanila para makapagpadala nga sila ng pera sa probinsya. Maraming salamat nga tito, tita sa mga binigay nyo nga mga pasalubong. Saka na lang ulit kami babawi kapag nakauwi na nga ulit kami dyan sa isang taon. Ay sus, pagpasensyahan nyo na nga po itong si Gael, nagmumurit na naman nga po. Ay nako mga mare, baka mawala na nga ako ng trabaho ko at eto nga si Gael malit pa, gusto na mag voice over. Ang suka ang paborito nga ni Ren na hawak nga ni Kuya Richard, masarap kasi ito mga mare. Ba eto nga si tatay, nakahanap pa nga ng souvenir niya. Siyempre sa biyahe, sobrang pagod din at siyempre gutom ka nga rin, kaya naman ayan, kumain na nga ulit sila dito. Minsan mapapasabi ka na lang, grabe no, saktong-sakto nga rin talaga ang mga bagay-bagay. Dahil nga itong sila Ate Joy lumuwas nga rin ng Bulacan at sakto naman ang pagdating nga nila dito, kaya pinadaanan na nga lang din namin para isang pamasahiyan na lang. O diba, saktong-sakto, tsempong-tsempo nga mga mare, o siya, eto't nakasakay na nga rin sila, kaya sabay-sabay na nga rin silang nakauwi. Nung mga oras nga na to, akala ko't matagal pa nga sila, abay nagluluto pa nga lang ako. Kaya ayan, todo madali nga rin ako nung nalaman ko nga nandito na nga sila para makakain na rin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.